Ayan, ganyan po kaingay ang sirena ng truck ng mga bombero sa tuwing magkakaroon ng sunog. At dahil Marso na po at ramdam na natin yung init na panahon, nagiging mas mataas yung panganib ng sunog. Kung kaya't napakahalaga na maging maingat po tayo para maging ligtas ang ating pamilya at tahanan mula sa sunog. Tama ka dyan, Audrey, ha? At sa layuning itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa mga hakbang sa pag-iwas sa sunog, itinalaga ang buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month. Kaya alamin na natin ang mga fire safety tip at paalala mula sa Bureau of Fire Protection kasama si BFP Spokes Fire Senior Superintendent Anneli Atienza. Ma'am, good morning po and welcome dito sa Rise and Shine. Good morning po. Good morning po sa inyo lahat. So let's talk about the numbers of fire-related cases here in the country mula January hanggang sa pagpasok ng Marso. Gaano po karami ito, ma'am? Ang atin pong datos ay January to March 2, 2,436. Nako, Kumpara po nung nakaraang taon ay 4,129. Umunti po. So, So, with mas these bumaba figures, siya. bumaba po tayo ng 41%. Okay. Ano po yung tinitignan yung mga hakbang na ginawa ng BFP? Kung kaya't nagresulta ito sa pagbaba ng kaso ng mga sunog? Masasabi po siguro natin na sa mga nangyaring insidente sa ating mga kababayan, some point, natatakot na rin yung iba na mangyari sa kanila. Kaya sasabihin pwede natin sabihin na naging conscious na, plus yung pag-iingay nga po ng ahensya natin. Nilatag po natin yung programang Oplan Ligtas na Pamayanan. Ito po yung pagbabahay-bahay ng mga bombero sa residential areas mismo to help them out identify the hazard sa kanilang tahanan. Plus yung atin pong syempre pag-iingay sa social media. During the pandemic, talagang tinodo po ng BFP ang social media activities natin. Sana ibang agency ganyan din, no? Kasi fire is really something na talagang hindi may iwasan. At minsan nga may sinasabi na tayo, di bali naman nakaawan, wag lang masunugan. Pero based on the data po, no, from last year, this year, ano po yung mga evident reasons pa rin o mga sanhe kung bakit may pagsunog pa rin? At yung number one reason we want to know also. Sa ating mga investigation, lumalabas na ang top cause of fire natin, electrical causes. Okay. So masasabi natin, this has something to do with mga paggamit natin ng appliances, which is man-controlled, di ba po? So, hindi tayo responsible, like for example, aalis ng bahay, nakakalimutan i-unplug. Overnight charging ng cellphones, which is commonly seen sa ating fire incidents. And pumapangalawa po is the open flame. Ito naman po ay may kinalaman sa paggamit ng gasera, kandila, iniiwang na niluluto. So minsan nagiging sa sobrang pagka-multitasking natin mga Pilipino, nakakaligtaan yung mga niluluto. And the likes. At kasama din po dyan yung proper disposal ng sigarilyo. Isa din po yan sa concern natin. Well, Prof, matagal na rin akong nagbabalita dito sa PTV. At napansin ko nga, every year, sa buwan ng Marso, talagang napakaraming kaso ng sunog tayong ibinabalita. Eh bakit po ba tuwing Marso natatapat talaga? Tinapat ninyo rin yung Fire Prevention Month. Nangyayari itong mga sunog? Since 1966 kasi, and up to now, ang bansa natin nakaka-experience ng sobrang init na temperature. So with that, sa triangle of fire, andun na agad yung isa, heat, no? And then the oxygen, it's everywhere. And then the fuel, ito yung mga bagay na madaling masunog. The light combustible materials, flammable materials. At nakakadagdag dito, yung mga rubbish fires natin, grass fires, na wala namang sabihin na nating spark or no reason para magkaroon ng sunog but doon. Because of the init ng araw, ay nagkakaroon ng chemical combustion. Ayun. Naalala ko nga sa NAIA, yung tuyong damuhan doon ng parking, di ba nag-cause yun ng sunog? Yes po. So pwede na palang ganun dahil sa sobrang init ng panahon. Yung nangyari sa California, Yes, diba? isa din po. Yung wildfire. Kaya nasa fire code po, na observe natin yung good housekeeping. Even the surroundings natin. Although, pinagbabawal na nga ang pagsisiga sa bakuran. Dahil yung ember nun, or yung tinatawag nating alipato, pag nilipad ng hangin, dumadapo sa mga light combustible materials, residential areas, doon na po nag-uumpisa. Uy, ang hirap nung ginagawa ng ating mga mga bombero. Bayani yan. Naranasan ko mismo dyan sa may Agham.
Yes Nag-sample kami kung paano maging bombero mula doon sa pagbaba ng pole hanggang doon sa pagpatay ng sunog. Di ko Oo. alam yan, Talaga, naging maton ako bigla noon. Oo. Tapos, yung sunog, talagang hindi porket nilagyan mo agad ng tubig, mawawala agad. Minsan lalakas pa siya. There's a certain amount and procedure kailangan mong gawin. So, kailangan both yung talino tsaka yung disiplina andon. Wala pa Tsaka talagang pinipili ang sunog. Oo, tsaka yung katawan nyo talagang ang bigat kasi ng equipment, ma'am, Yes nung po, suot ninyo tama po. mismo. Kaya saludo tayo sa ating mga kapatid na bombero, no? Pero ma'am, also, dahil this month, of course, of Fire Prevention Month, what are the activities na gagawin po ngayon ng Bureau of Fire Protection? Siyempre po, nung March 1, nagkaroon tayo ng kick-off at nilaunch natin yung Fire Safety Campaign or Fire Prevention Campaign na video Okay. na pinangunahan na po ng ating bagong Fire Safety Ambassador, ang batikang aktor na si John Arcilia. Ayun. So nilabas na po ito sa mga social media and this will also be played sa ating mga stakeholders, mga cinema, mga LED walls natin within the Philippines actually. So tayo po'y hinihimok ang lahat na panoorin ito at matuto dito sa video na to. Sa mga succeeding weeks naman po, magkakaroon tayo ng Community Relations Week. Okay. Ito po yung pagsasanay na naman ng ating mga volunteer fire brigades. So magkakaroon sila ng refresher Oo, course. meron mga ganyan. Para magising ulit yung kanilang pagiging ready in case of fire dahil sila ang ating first responders sa community. And then sa March 25 naman po, magkakaroon tayo ng 9th National Fire Olympics natin. And this is going to be in Clark. Okay. Competition po among BFP personnel. So, pwede po ba makibahagi ang publiko dito? Yes po, pwede po. Sana nga po, dayuhin nila ang Clark para makita nila yung mga kagamitan, yung mga personnel at paano sinasagawa yung firefighting and search and rescue operation. So, ilan yun sa mga events na gagawin Yes, ng The po. Olymp? Oh, wow. Okay, pag-usapan po natin yung improvement naman sa serbisyo ng BFP. Dahil may mga natatanggap din po tayong reklamo na sinasabi nila na sunugan dahil mabagal daw yung pagdating ng mga bombero. Minsan wala pa daw pong tubig. May nag-viral pa, merong ginamit yung parang water tank para maglagay ng tubig sa isang swimming pool na isang mayaman sa Antipolo City. So ano po ito? Yung mga setbacks pong ito, paano po ito ina-address ng BFP? Siyempre po, yung mga ganyang bagay, hindi yan tinotolerate ng ating ahensya. However, ito naman pong ating mga misconception. Sinasama po natin yan every time we do our fire safety education. And then we encourage them na you share the good news, the correct good news. No? So, ang atin pong fire safety education ay base na po ngayon sa ating tinatawag na Standard Public Fire Education Manual na ginawa po ng ahensya natin. And this will be ang tinatawag na nating lesson plan ng Bureau of Fire Protection in the dissemination of fire safety education. So when it comes to enlightenment ng community, meron tayong standard manual. Alright. Siguro ma'am, panghuli na lamang po mensahe sa publiko sa pakikilahok dito sa Fire Prevention Month. Siyempre po, sa ngalan ng ating officer in charge, Fire Chief Superintendent Jesus Fernandez, tayo po ay ini-encourage ang lahat, hinihimok at makibahagi po tayo sa programa ng Bureau of Fire Protection. Sa ganun din po sa ating mga social media accounts, sana po puntahan nila at nakapost po doon ang mga hotline, direct line sa ating mga local fire stations. I-save na po ninyo agad sa inyong mga cellphone numbers para sa agarang responde or you may dial 911 bago po kayo mag-vlog or mag-video. Ayan, ingat po tayong lahat sa sunog. Maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. Thank you po. Na ibinahagi niyo po sa amin ngayong umaga. Nakasama po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection, Fire Senior Superintendent Annalie Atienza. Maraming salamat po, ma'am. Thank you, Maraming ma'am. salamat po.